Sinaunang ibon ng kaguluhan, Boss na Antas Panginoon, Lebel, 68 lakas, 330,000 liks, 170,000 espiritu, 200,000 katatagan, 200,000 mga kakayahan, pagbuga ng apoy, pagsabog ng apoy, dagat ng itim na apoy mga katangian, immunity sa pinsalang elementong apoy, 70% pagbawas sa pinsalang elemento, 70% pagbawas sa pisikal na pinsala. Totoo ngang lumakas, hindi nagkamali ang pakiramdam ni Lin Moyo. Talagang lumakas ito. Mula sa level 67 ay naging level 68. Ang kabuuang attributes ay tumaas ng halos 10,000. Nadagdagan ng isang kakayahang immunity sa elemento at immunity sa pisikal, parehong may pagtaas. Kasabay nito, nawala ang katangiang matalas na pangil na binabalewala ang depensa. Dahil dito, mahihinuha na mas magiging malakas ang atake nitong apoy, at hindi na ito mangangagat pa. Ngunit, kung iisipin, parang hindi rin naman ito kinagat ang mga kalansay kanina. Sa laki ng katawan nito, masyadong maliit ang mga kalansay. Ngunit kahit na level 68, ano naman? Wala pa ring pakialam si Lin Moyo. Patayin! Ang sinaunang ibon ng kaguluhan, matapos ang nirvana, ay lalo pang lumakas. Hindi pa man ito nakakapaglabas ng matinis na huni, biglang tinubuan ng pinong puting mga buto ang katawan nito. Nanigas ang dambuhalang katawan nito, hindi makagalaw. Kakayahang piitan ng mga buto. Sa pagkakataong ito, plano ni Lin Moyo na mabilis na tapusin ang laban. Muling sumugod ang mga kalansay. Ang mga kalansay na mago at banal na mamamana ay sunod-sunod na nagsimulang umatake. Ang kidlat mula sa kalangitan ay bumagsak, patuloy na walang tigil na humahampas. Sa ilalim ng pagkatali ng piitan ng mga buto, walang kalaban-laban ang sinaunang ibon ng kaguluhan, maaari lamang itong pasibong tumanggap ng mga atake. Batang babae, magsindi ka na ng paputok? Narinig ni Mu Chen ang boses ni Lin Moyo, sabi niya, at mabilis na tumakbo. Hinarap ni Mu Chen ang nakakatakot na itim na apoy, walang pag-aalinlangang sumugod. Masyado siyang nagtitiwala kay Lin Moyo. Sinabi ni Lin Moyo na pumunta siya, kung gayon, tiyak na walang panganib. Ang itim na apoy ay walang tigil na sinusunog ang balaraw ng buto, na kumikinang, tinutulungan siyang harangan ng apoy. Si Lin Moyo ay nakalutang sa himpapawid, patuloy na dinadagdagan ng patong ng balaraw ng buto si Mu Chen. Hindi rin nag-atubili si Mu Chen, mabilis na tumakbo sa tabi ng sinaunang ibon ng kaguluhan na nakatali, nagsindi ng isang maningning na paputok. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palabas ng apoy, sumigaw kay Lin Moyo, nasindihan na ang paputok. Kakagiti pa lamang ni Lin Moyo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, diretsyong bumagsak, niyakap si Mu Chen, at walang lingon likod na lumipad papalayo sa himpapawid. Hindi pa man sila nakakalayo, isa na namang ulap na hugis kabute ang umangat. Makikita ang shockwave na may kasamang itim na apoy na bumalat sa buong kalangitan. Bang! Buhat ni Lin Moyo si Mu Chen, inilipat sa kanyang dibdib, ginamit ang sarili niyang likod para salubungin ang shockwave. Masyadong malapit ang distansya, at malinaw na mas malakas pa ang shockwave na ito kaysa dati. Ang napakalaking lakas ay nagbasag sa balaraw ng buto, tumama kay Lin Moyo. Ang paglilipat ng pinsala ay na-activate sa tamang oras. Lahat ng pinsala ay sinalo ng hukbo ng mga patay. Mabuti na lang at medyo malakas na ang katatagan ni Lin Moyo ngayon, dagdag pa ang 50% immunity sa elementong apoy, at mayroon pang kakayahang resistensya sa elemento kasama ang kakayahang komprehensibong pagtaas. Ang pinsalang tinanggap ni Lin Moyo ay lubhang nabawasan. Ang pinsalang kailangang saluhin ng hukbo ng mga patay para sa kanya ay hindi gaanong kalaki. Ang mga general na necromancer ay napatalsik din ng marahas na shockwave. Sa daan, patuloy pa rin silang nagsasagawa ng mga kakayahan. Napakadaling sumabog ng alon na ito, na parang binalot ang buong hukbo ng mga patay sa loob. Kung walang talentong komprehensibong koneksyon, tiyak na namatay na lahat ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana. Tanging ang mga kalansay na mandirigmang berserker lamang ang maaaring maswerteng makaligtas. Sa kasalukuyan, halos lahat ng kalansay ay malubhang nasugatan. Ang mga general na necromancer naman ay abala sa paghihilom. Binuhat ni Lin Moyo si Mu Chen, lumipad pabalik. Sa sandaling ito, takot pa rin ang kanyang puso. Kanina, muntik nang malipol ang buong hukbo ng mga patay niya. Ano yun kanina? Hindi kaya self-destruct? Kanina, naramdaman niya ang isang nakakatakot na enerhiyang nagtitipon, at agad na nagkaroon ng reaksyon.
Kung nahuli pa siya ng isang segundo, maaaring talagang namatay na si Mu Chenchen. Ang butas na orihinal na 1,000 metrong lapad ay lalo pang lumaki, ang diametro ay hindi bababa sa 2,000 metro, ang lalim ay mahigit 100 metro. Ang apoy sa butas ay nagngangalit, mas matindi pa kaysa dati. Sa gitna ng apoy, nakita ni Lin Moyo ang sinaunang ibon ng kaguluhan eksakto, isang itlog ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Lumipad. Ang teknik sa pagmamanman. Sinaunang ibon ng kaguluhan, boss na antas Panginoon, level 68. Estado na kompleto ang nirvana, muling nabuhay ng 2 beses. Sa kasalukuyan ay nasa estado ng pagiging walang talo. Gusto nang magmura ni Lin Moyo sa kanyang isipan. Ito ay talagang nakakainis. Bakit mayroon pang ganitong bagay na 2 beses na nirvana? Talagang nakakasuka. May pangalawang beses, hindi kaya magkakaroon pa ng pangatlo, pang-apat? Tapos mas lalo pang lalakas, di ba? Naramdaman ni Lin Moyo ang sakit ng ulo. Sa pagkakataong ito, tila medyo natakot si Mu Chenchen, bahagyang umurong ang kanyang katawan. Anong gagawin? Nakita rin niya sa pamamagitan ng teknik sa pagmamanman. Tila medyo komplikado ang sitwasyon sa kasalukuyan. Sa kanyang utak sa isang iglap, hindi niya alam kung ano ang tamang gawin. Nag-isip ng kaunti si Lin Moyo. Subukan natin ulit. Lumayo ka ng kaunti, hindi bababa sa 5 kilometro, sundan mo ang daan na dinaanan natin. Sabi ni Mu Chenchen, mabilis na lumayo. Alam niyang kung mananatili siya rito, hindi lamang siya makakatulong, kundi magiging pabigat pa. Kung wala siya rito, mas malayang makakakilos si Lin Moyo. Tinitigan ni Lin Moyo ang sinaunang ibon ng kaguluhan na naging itlog. Ang aurang lumalabas mula rito ay lalong lumalakas. Malapit nang lumabas. Isang kumpas ng isip, mabilis na kumalat ang hukbo ng mga patay. Tanging ang mga kalansay na mandirigmang berserker na lamang ang natira na hindi maaaring bawiin. Inutusan sila ni Lin Moyo na mabilis na lumayo. Bagaman malaki ang katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan, sapat na ang 1,000 kalansay na mandirigmang berserker para palibutan ito ng 3 beses. Ang natitirang 8,000 ay gagamitin para samalo ng pinsala. Ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana ay mas lalo pang kumalat. Ang punto nito ay bawasan ang posibilidad na malipol ang buong hukbo. Ang kahinaan naman ay mababawasan ang bilang ng atake ng kidlat ng aura ng kidlat. Maaari lamang pumili sa pagitan ng dalawa. Kanina, mahigit kalahati ng hukbo ng mga patay ang nabalot ng pagsabog. Kung mas malakas pa ng kaunti ang lakas ng pagsabog, at nahuli pa ng kalahating segundo ang paggagamot ng general na necromancer, baka nalipol na ang buong hukbo. Minsan ang naloko, tiyak na ayaw nang maulit pa. Lahat ay handa na. Crack! Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang balat ng itlog ay nagkaroon na ng bitak. Mukhang malapit ng mapisa. Nakatitig si Lin Moyo. Sa sandaling mapisa ito, iyon ang sandali para kumilos. Ilang segundo ang lumipas, nang inig ang balat ng itlog, at isang butas ang lumitaw sa itaas. Agad na sumambulat mula sa loob ng balat ng itlog ang itim na apoy na kasing itim ng tinta. Nagbago ang kulay ng langit at lupa. Ang liwanag ng araw ay naglaho, naging gabi. Lahat ng liwanag ay nilamon ng itim na apoy. Isang nakakatakot na ulan ng apoy ang bumagsak sa lupa. Boom! Boom! Sa isang iglap lamang, ang lupa ay naging isang dagat ng apoy. Diyos ko! Hindi napigilan ni Lin Moyo na mahinang sumigaw. Ito ba ang halimaw na nasa level 68? Kahit lampas sa level 70 ay hindi ganito katakat. Hindi naman sa hindi pa nakikipaglaban si Lin Moyo sa halimaw na nasa level 70. At saka, marami na siyang napatay na mga general na dragon na lampas sa level 70. Ngunit, walang sino mang general na dragon ang kasing takot ng sinaunang ibon ng kaguluhan na ito na 2 beses nang nag-nirvana. Naramdaman ni Lin Moyo na ang itim na apoy na iyon ay maaaring pumatay ng isang general na dragon. Hindi rin niya maiwasang mag-isip, ano kayang klasing lugar itong pangunahing lugar na ito? Lalo na ang boss na ito sa harapan, masyadong hindi normal. Patuloy na bumabagsak ang ulan ng apoy. Ang lupa ay naging isang dagat ng apoy. Ang balat ng itlog ay lalong marahas na nanginginig. Sa wakas, boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, kasabay ng isang dagat ng apoy at isang matinis na huni. Ang itim na apoy ay sumugod ng may nagngangalit na puwersa. Hindi man lang natinag si Lin Moyo. Mula nang lumipad palabas ang sinaunang ibon ng kaguluhan mula sa balat ng itlog, nakalock na ang kanyang target dito. Sa sandaling lumabas ang sinaunang ibon ng kaguluhan mula sa balat ng itlog, isinagawa na ni Lin Moyo ang kanyang kakayahan.
Hinayaan niyang masunog hanggang maging abo ang balaraw ng buto sa gitna ng itim na apoy, desperadong umatake sa sinaunang ibon ng kaguluhan. Ang pag-atake ang pinakamahusay na depensa. Kakayahang piitan ng mga buto. Muling itinali ng makakapal na puting buto ang sinaunang ibon ng kaguluhan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito naapektuhan ng epekto ng pagkaparalisa. Saglit lamang itong natigilan, pagkatapos ay nagsimulang magpumiglas. Isang desperadong atake. Sa ibabaw ng mga puting buto, agad na lumitaw ang maraming bitak. Ang pulang liwanag ay kumikinang. Sumpa, bumagsak ka. Kasabay nito ang atake ng mga kalansay. Na-activate ang aura ng kidlat. Sunod-sunod na kidlat mula sa himpapawid ang bumagsak. Ang elementong pagsabog ay bumagsak sa katawan nito. Ang matatalim na palaso ay tumama. Itinuro ng kanang kamay ni Lin Moyo ang isang punto kakayahang nakakalasong pagsabog ng kristal, isang tumpok ng berding liwanag ang lumitaw sa gitna ng itim na apoy. Ang nakakalasong pagsabog ng kristal ay maaaring epektibong pigilan ang epekto ng paggaling nito. Sa kanyang kaliwang kamay, tumalon ang apoy. Sa itaas ng kanyang ulo, bumagsak ang baga ng kaluluwa. Si Lin Moyo mismo ay sumali sa pangkat ng pakikipaglaban. Sa sandaling ito, maliban sa kakayahang lakas ng hukbo na hindi pa ginagamit, lahat ng kanyang lakas ay ginamit na niya. Ang baga ng kaluluwa ay nagdulot ng matinding sakit sa sinaunang ibon ng kaguluhan, walang tigil itong sumisigaw sa sakit, marahas na nagpupumiglas. Muling sumampa sa katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Wala silang pakialam sa buhay o kamatayan, hindi rin sila takot sa sakit. Hayaan man silang masunog ng apoy, iwinawasiwas pa rin nila ang kanilang mga martilyo at humahampas. Sa mga martilyo, kumikinang ang liwanag ng kakayahan, binabasag ang depensa ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Tumalsik ang sariwang dugo, nahulog ang mga putol na balahibo. Umugang ng malakas ang elementong pagsabog. Ang sinaunang ibon ng kaguluhan na kagigising lamang kanina ay muling malubhang nasugatan. Hindi dahil hindi ito sapat na malakas, kundi dahil mas malakas ang hukbo ng mga patay. Ang mga kakayahan ni Lin Moyo ay lalong nagpapadesperado sa mga tao. Ang lakas ng pagpupumiglas ay unti-unting humihina. Ang matinis na sigaw ay nabawasan din. Sa pagkakataong ito, oras na siguro. Nakatayo si Lin Moyo sa gitna ng dagat ng apoy, malamig ang kanyang mga mata. Ang dagat ng apoy ay biglang nagsimulang damaloy patungo sa sinaunang ibon ng kaguluhan. Sa isang iglap lamang, bumalik sa normal ang anyo ng langit at lupa. Lahat ng apoy ay pumasok sa katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Muli, nanayo ang lahat ng balahibo ni Lin Moyo. Hindi na siya nag-isip pa, tumalikod at tumakas. Kasabay nito, lahat ng kalansay ay kumalat, tumakas papalayo sa pinakamabilis na paraan. Kakalipad pa lamang nila ng mga 3,000 metro, isang napakalakas na pagsabog ang umalingawngaw, kasabay ng isang mas nakakatakot na ulap na hugis kabute na umangat. Ang shockwave ay nagbasag sa balaraw ng buto, tumama sa kanya. Isang mabigat na tama, sa katawan ng mga kalansay, sunod-sunod na lumitaw ang mga bitak. Ang lakas ng atake sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas nakakatakot pa kaysa sa dalawang nauna. Namutla si Lin Moyo. Mabuti na lang at inutusan na niya ang 8,000 kalansay na mandirigmang berserker na umatras sa malayo para maging kalasag na laman, samalo ng pinsala. Kung hindi, sa pagkakataong ito, nalipol na sana ang buong hukbo ng mga patay niya. Pangatlong beses na, may kasabihang hanggang 3 lang. Hindi ako naniniwalang may pang-4, pang-5 beses ka pa? Matapos ang shockwave ng pagsabog, galit na lumipad pabalik si Lin Moyo. Ang diametro ng butas ay umabot na sa 3,000 metro, lalo pang lumalaki. Ang lalim ay mahigit 200 metro na. Ang dagat ng apoy ay kumukulo. Desperadong sumugod si Lin Moyo sa gitna ng dagat ng apoy. Muli niyang nakita ang isang itlog-itlog ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Sinaunang ibon ng kaguluhan, boss na antas Panginoon, level 69. Estado, na kompleto ang nirvana, muling nabuhay sa huling pagkakataon. Sa kasalukuyan ay nasa estado ng pagiging walang talo. Tumaas na naman ang level. Huling nirvana na. Nang matanggap ang impormasyong ito, bahagyang ngumiti si Lin Moyo. Huling beses na, di ba? Habang ipinapatawag niya ang hukbo ng mga patay, naghahanda para patayin muli ang sinaunang ibon ng kaguluhan, biglang nabaluktot ang kalangitan. Lumitaw ang isang dambuhalang kuko. Ang dambuhalang kuko ay pumasok sa butas, kinuha ang itlog habang nasa nirvana ang sinaunang ibon ng kaguluhan.
Gusto mong magnakaw ng kill? Walang pinto. Ang pagnanakaw sa huling sandali kapag malapit ng magtagumpay ang iba, syempre, hindi hahayaan ni Lin Moyu na mangyari ang bagay na pagkain na nasa bibig na ay mahuhulog pa. 3 beses na niya itong pinatay, 3 beses na rin siyang sumabog. Paano niya ito basta nalang pakakawalan? Kakayahang piitan ng mga buto. Tumubo ang mga puting buto sa dambuhalang kuko. Saglit itong natigilan, pagkatapos ay nabiyak ang piitan ng mga buto. Bang! Bang! Ang elementong pagsabog at matatalim na palaso ay bumagsak sa dambuhalang kuko, walang anumang epekto. May mga kalansay na mandirigmang berserker na sumugod, ngunit napatalsik sila ng dambuhalang kuko. Nagkawatak-watak sila sa himpapawid, namatay agad. Isang tama lang, nagkawatak-watak na sila. Ang sarili nilang talento ay walang anumang silbi. Ang may-ari ng dambuhalang kukong ito ay masyadong nakakatakot. Biglang may naalala si Lin Moyu nang makita niya ang hitsura ng dambuhalang kukong iyon. Agad niyang inutusan ang lahat ng kalansay na huminto. Nakatingin lamang siya habang dinadala nito ang itlog ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Sa halip, hindi nakaramdam ng pagkabalisa si Lin Moyu, medyo hindi lang niya maintindihan. Bakit ito nakialam? Nasa itaas na ito ng ganoon kataas, bakit pa ito makikialam sa ganitong kaliit na bagay? Unti-unting namatay ang apoy, nag-iwan ng isang malaking butas na may lalim na mahigit 200 metro, at diametrong mahigit 3,000 metro. Tumakbo pabalik si Mu Chen, tuwang-tuwang sumigaw, "Kumusta? Napatay na ba?" Umiling si Lin Moyu. Sa totoo lang, kung napatay ba o hindi, napakadali. Tingnan lamang kung nakakuha ng karanasan, malalaman na. Sa totoo lang, hindi na kailangang magtanong. Nag-isip si Lin Moyu ng dahilan, ngunit wala siyang maisip. Maaari lamang itong tanungin sa tamang oras. Nang makita ni Mu Chen na nag-iisip si Lin Moyu, nahulaan na niya ang sagot, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pumunta siya sa tabi ng malaking butas, tumingin sa ibaba. Ang butas ay pinakinis ng apoy, mas makinis pa kaysa sa salamin. Sa ilalim ng butas, may kaunting apoy pa, ngunit hindi ito itim, kundi isang uri ng pulang apoy na may kulay ube sa loob. Hindi itim na apoy, ibig sabihin ay walang kinalaman sa sinaunang ibon ng kaguluhan. Ha, may laman ang apoy. Napakaganda ng paningin ni Mu Chen, kaya nakita niya na tila mayroong isang bagay sa loob ng apoy. Tumingin si Lin Moyu sa loob ng butas. Mula sa itaas siya tumingin, kaya mas malinaw niyang nakikita. Ang pulang apoy na may kulay ube ay hindi apoy, kundi ang bagay sa loob nito. Sa tingin, medyo katulad ito ng isang uri ng kristal, kumikinang sa loob ng apoy, napakaganda. Lumipad pababa si Lin Moyu, nakasuot ng bal-araw ng buto, sumugod sa apoy sa ilalim ng butas. Noon lamang naintindihan ni Lin Moyu. Ang apoy na nakikita nila sa ilalim ng lupa ay hindi pala peke, kundi totoong apoy. Sa ilalim ng lupa, talagang mayroong isang dagat ng apoy. Ang lugar na ito ay isang mundo ng apoy, kahit saan ay nagngangalit na apoy. Napakataas ng temperatura ng apoy, hindi maliit ang pinsala nito, katumbas ng itim na apoy ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Kailangang patuloy na dagdagan ni Lin Moyu ang bal-araw ng buto kapag nakatayo sa apoy. Kung papalitan ng ibang profesional na mas mataas sa level 60, hindi ito makakatagal ng matagal. Hindi alam kung gaano nakatagal nasusunog ang dagat ng apoy na ito. Hindi kaya ang sinaunang ibon ng kaguluhan ay ipinanganak mula sa dagat ng apoy na ito? Ngunit ano kaya ang pinagmulan ng dagat ng apoy na ito? Nag-isip si Lin Moyu sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa dagat ng apoy, mabilis na natagpuan ang isang kumikinang na kulay ube na tuldok. Ito ay isang pirasong may mga anggulo, mukhang kristal. Naramdaman ni Lin Moyu ang nag-aalab na aura, ang napakainit na enerhiya ng hawakan niya ito. Bumagsak ang teknik sa pagmamanman sa ibabaw nito. Namumuong dugo ng Diyos ng apoy material na antas alamat. Isang bagay na nabuo mula sa proseso ng pamumuo ng mahigit 1,000 taong pagsunog ng dugo ng Diyos ng apoy. Nagpakita ng pagkagulat si Lin Moyu. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay ang namumuong dugo ng Diyos ng apoy. Ang buong katawan ng isang Diyos ay isang kayamanan. Kahit dugo o buto, napakataas ng halaga nito. Isang patak lamang ng dugo ng banal na hayop ay muntik nang mapabenta ni Ning Tai Sian ang kanyang sarili.
Ngayon, itong namumuong dugo ng Diyos ng Apoy, isang materyal na antas alamat na ganito, tinatayang hindi magiging mababa ang halaga nito. Kinuha ni Lin Moyo ang namumuong dugo ng Diyos ng Apoy, umalis sa mundo ng dagat ng apoy. Tumingin siya sa direksyon kung saan unang nag-nirvana ang sinaunang ibon ng kaguluhan. Mukhang hindi ito basta na lamang humanap ng lugar para mag-nirvana, kundi espesyal na hinanap ang lugar na ito na may dugo ng Diyos ng Apoy para mag-nirvana. Tiyak na alam nito na ang dugo ng Diyos ng Apoy ay may epekto sa kanya, kaya sinadya niyang gumawa ng isang malaking butas na tumagos sa lupa sa lugar na ito. Ang pag-nirvana at pag-level up nito, may kinalaman din kaya sa dugo ng Diyos ng Apoy? Mayroon pa kayang dugo ng Diyos ng Apoy sa ilalim ng dagat ng apoy? Nag-isip ng kaunti si Lin Moyo, lumingon at sinabi kay Mu Chen, hintayin mo ako rito, huwag kang aalis kahit saan. Oh, napaka-masunuri na sumagot si Mu Chen, nangakong hindi aalis kahit saan. Iniwan ni Lin Moyo ang hukbo ng mga patay para protektahan siya, mag-isa siyang pumasok muli sa dagat ng apoy sa ilalim ng lupa. Ang walang hanggang larangan ng digmaan ay may katangiang naghihilom sa sarili. Hindi malayong mangyari na hindi magtatagal ay maghihilom na ang butas na ito. Kailangan kong magmadali at bumalik bago matapos ang paghihilom. Inutusan ni Lin Moyo ang hukbo ng mga patay na obserbahan ang butas. Kapag may pagbabago, ipaalam agad sa kanya. Nagsimula siyang lumipad ng mabilis sa mundo ng dagat ng apoy, naghahanap ng namumuong dugo ng Diyos ng apoy. Napakabihirang makakita ng materyal na antas alamat. Kung nakatagpo na, syempre, hindi ito maaaring palampasin. Matapos mamuo ang dugo ng Diyos ng apoy, maglalabas ito ng isang kakaibang kulay ube na napakasilaw at napakaganda, napakadaling hanapin. Sa sandaling ito, may isang hula si Lin Moyo sa kanyang isipan. Hindi kaya ang dagat ng apoy sa lugar na ito ay nilikha ng Diyos ng apoy? Hindi kaya noong taong iyon ay may nangyari na nagdulot sa pagtalsik ng dugo ng Diyos ng apoy sa malawak na kalangitan at bumagsak sa lugar na ito? Namatay ba ang Diyos ng apoy o natutulog lamang? Ang mga Diyos ay hindi madaling mamatay. Sa mga talaan ng kasaysayan, maraming Diyos na namatay sa labanan, ngunit sa totoo lang ay natutulog lamang. Hanggat dumating ang tamang pagkakataon, madyay gising sila. Mabilis na nakahanap muli si Lin Moyo ng isang piraso ng namumuong dugo ng Diyos ng apoy. Kung ikukumpara sa nauna, mas maliit ng kaunti ang pirasong ito, ngunit naglalaman pa rin ito ng ganoon kalaking nag-aalab na enerhiya. Naramdaman ni Lin Moyo na ito lahat ay esensya ng elementong apoy. Ang Diyos ng apoy, na orihinal na namamahala sa Diyos ng apoy, ay may pinakamataas na kapangyarihan sa elementong apoy. Siyempre, ang dugo nito ay naglalaman ng napakalaking elementong apoy. Ang dagat ng apoy na nasa ilalim ng lupa ay napakalaki. Kinokontrol ni Lin Moyo ang pakpak ng mga patay na kidlat, mabilis na lumilipad dito, ngunit hindi siya nang ahas na lumayo. Kung sakaling mawala ang bakana ng butas, makukulong siya sa loob. Nasubukan na niya ang tigas ng lupa, napakatibay. Kahit siya o ang hukbo ng mga patay ay hindi ito kayang basagin. Kalahating oras ang lumipas, ang mga kalansay na nagbabantay sa bakana ng butas ay nagpadala ng mensahe. Nagsisimula ng magbago ang labasan. Mabilis na bumalik si Lin Moyo, walang pag-aalinlangan. Ang walang hanggang larangan ng digmaan ay naghihilom sa sarili. Ang bakana ng butas na nabuksan ay unti-unti nang nawawala. Lumipad pabalik si Lin Moyo sa pinakamabilis na paraan, kasunod ng isang bolang apoy, sumugod palabas ng dagat ng apoy. Sa loob ng kalahating oras, nakahanap siya ng mga 10 piraso ng namumuong dugo ng Diyos ng apoy. Bagaman iba-iba ang laki, bawat piraso ay materyal na antas alamat. Ang materyal na antas alamat ay napakabihira, napakataas ng halaga. Makalipas lamang ang ilang sandali, ang bakana ng butas patungo sa dagat ng apoy ay tuluyan ng naglaho, na parang pinahira ng isang hindi nakikitang dambuhalang kamay. Ang dambuhalang butas sa lupa ay unti-unti ring naghihilom. Hindi lalampas sa ilang araw, tuluyan na itong maghihilom tulad ng dati. Mahinang nagtanong si Mu Chen, ano yun kanina? Bukas palad na inihagis ni Lin Moyo ang isang piraso sa kanya, sinenyasan siyang tingnan ito. Kinuha ito ni Mu Chen, biglang sumigaw ng buong takot. Ang init, matapos suriin, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, dugo ng Diyos ng apoy. Nagtatakang nagtanong si Lin Moyo, alam mo ang dugo ng Diyos ng apoy? Umiling si Mu Chen, hindi, pero bakit ganyan kakagulat? Mas lalong nagtaka si Lin Moyo. Tila hindi normal ang reaksyon ni Mu Chen.
Binanggit ni Ate Iwo na ang mga gamit ng Diyos ay napakahalaga at mahiwaga. Napakatapat ni Mu Chen. Hindi naman nagtaka si Lin Moyo. Alam ni Jialan Yiwo ang bagay na ito. Tutal, siya ang panganay na anak ng samahan ng Jialan. Ang samahan ng Jialan ay isa sa dalawang samahan na matagal nang umiiral sa imperyo ng Xia. Ang pagkaalam ng ilang bagay tungkol sa mga Diyos ay napaka-normal. Tiningnan ni Mu Chen ng sandali, pagkatapos ay ibinalik kay Lin Moyo. Para sa kanya, kahit material na antas alamat, wala pa ring pinagkaiba sa ordinaryong materyales. Wala siyang anumang pagnanasa. Hawak ni Lin Moyo ang namumuong dugo ng Diyos ng apoy sa kanyang kamay, isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Maaari ko kayang gamitin ito para ipatawag ang elementong necromancer. Kung naisip na, subukan na lang. Kakayahang pagtawag sa elementong necromancer. Oh, ang apoy ay sumiklab paitaas na parang isang haligi. Sa isang iglap, nabutas ang kalangitan, ginawang isang dagat ng apoy ang paligid. Natakot si Mu Chen, sumigaw, umatras ng ilang hakbang. Kahit si Lin Moyo ay nagulat. Sa sandaling sumiklab ang apoy, naramdaman niya ang aura ng isang ekspertong antas Diyos. Iba ito sa aura ng ekspertong antas Diyos ng lahi ng mga tao, hindi rin katulad ng aura ng Panginoong demonyo. Ngunit napakasigurado ni Lin Moyo na iyon ay isang aura na katumbas ng ekspertong antas Diyos. Bukod dito, ang haligi ng apoy na tumagos sa langit na ito ay eksaktong kapareho ng imaheng nakita niya noong nagising niya ang kakayahan. Naramdaman din niya ang pananabik sa kanyang puso. Hindi kaya nakapagpatawag na ako ng isang elementong necromancer na antas Diyos? Isang necromancer na may taas na kalahati ng tao ang lumabas mula sa apoy. Bagaman medyo cute pa rin, tumaas na ang kanyang kapangyarihan. Ang hininga sa kanyang katawan ay napaka-hindi matatag. Ang aura ng antas Diyos sa kanyang katawan ay paminsan-minsan ay nagtitipon, paminsan-minsan ay kumakalat, pabago-bago. At saka, unti-unti nang lumilitaw ang mga bakas ng kaguluhan. Ang napakalaking elementong apoy ay nagsisimula ng mawala ng kontrol. Patay, sisubog na ito. Isang kumpas ng isip ni Lin Moyo, agad niyang inutusan itong humiwalay, lumipad papalayo. Lumipad papalayo ang apoy na necromancer sa pinakamabilis na paraan. Nang makalipad ito ng mga 10 kilometro, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa himpapawid. Sa langit, lumitaw ang isang dambuhalang bola ng apoy. Sumabog na ito, bagaman napakalaki ng lakas ng pagsabog, mas nakakatakot pa kaysa sa pagsabog noong nirvana ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Kakaiba, bakit sumabog? Nag-isip si Lin Moyo, hindi niya maintindihan. Sinalubong niya ang isang bolang apoy na lumilipad patungo sa kanya mula sa pagsabog ng apoy na necromancer. Ang anyo nito ay eksaktong kapareho ng kristal ng apoy na ginamit niya para ipatawag ito. Matapos suriin, kahit ang attributes ng liwanag ay eksaktong magkapareho. Sa buong daan, iniisip ni Lin Moyo ang problemang ito. Sa huli, napagpasyahan niya na ang dahilan ay hindi pa niya naabot ang kinakailangang level ng kakayahan. Ang material na ginamit ay masyadong mataas ang antas. Hindi lamang ito simpleng material na antas alamat. Ang namumuong dugo ng Diyos ng apoy ay may lakas ng isang Diyos. Ang kanyang level ng kakayahan ay hindi rin sapat. Ang kakayahang level 50, marahil ay maaari lamang gumamit ng material na antas platinum. Ang level 70 pataas lamang ang maaaring gumamit ng material na antas alamat. Ngunit, naisip ni Lin Moyo ang ibang paraan. Maaaring gamitin ang namumuong dugo ng Diyos ng apoy para ipatawag ang apoy na necromancer. Pagkatapos ay hayaan itong magsagawa ng self-destruct attack sa kaaway. Ang ataking naglalaman ng lakas ng Diyos, napakalaki ng puwersa nito. Ito rin ay maaaring makabawi sa kanyang mga kakulangan sa lakas sa ilang antas. Anong iniisip mo? Nakita ni Mu Chen na matagal nang tahimik si Lin Moyo. Bagaman walang pagbabago sa kanyang mukha, may ilang impormasyon pa ring makikita sa mga mata ni Lin Moyo. Wala, hindi direktang sinagot ni Lin Moyo ang kanyang tanong. Kung gayon, hindi na rin nagtanong pa si Mu Chen. Napakasimple ng kanyang isip at marunong pa siyang makinig. Kung hindi dapat itanong, hindi niya itatanong. Wala ring itinatago si Lin Moyo. May ilang bagay, kahit sabihin pa, hindi rin niya maiintindihan. Tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang mga pakiramdam na napakahirap ipaliwanag kapag gumagamit ng mga kakayahan, kasama ang huling resulta, maingat na sinusuri ang bawat detalye bago makuha ang sagot. Ang paggamit ng iba't ibang kakayahan ay magdudulot ng iba't ibang pakiramdam. Ang pangunawa sa mga kakayahan ng halos lahat ng propesyonal ay nasa yugto pa lamang ng paggamit.
Hanggat magagamit, hindi na kailangang mag-isip ng labis. Ang mga talagang nakakaunawa ng husto sa detalye ng bawat kakayahan ay hindi marami. Ngayon, si Lin Moyu ay nasa yugto na ng pag-alam kung ano ito, at pagkatapos ay gusto niyang malaman kung bakit ito ganoon. Ang pagkaalam kung paano gamitin ay hindi sapat, kailangan pang maunawaan ng husto ang pinagmulan. Sa hindi namamalayan, si Lin Moyu ay naglalakad na sa isang mas malawak na landas. Naglakad pa sila ng 2 araw, mahigit ilang libong kilometro na ang nalakbay. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay muling nagbago. Wala nang kawalan, wala nang nagngangalit na apoy. Alam ni Lin Moyu na nakaalis na sila sa teritoryo ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Sa 2 araw na ito, wala silang nakaharap na anumang halimaw. Dahil sa pagiging dominante ng sinaunang ibon ng kaguluhan, hindi ito nagpapahintulot na may mabuhay na anumang halimaw sa teritoryo nito. Hanggang sa makalabas sila sa teritoryo nito saka lamang may lumitaw na halimaw sa kanilang paningin. Nang makita ang halimaw, huminto si Lin Moyu. Hindi niya inutusan ng hukbo ng mga patay na direktang umatake, kundi tumingin lamang mula sa malayo. Hindi naintindihan ni Mu Chen, nagtanong, anong nangyayari? Walang sinabi si Lin Moyu, ngunit ang buong katawan niya ay pumasok na sa estado ng paghahanda para sa labanan. Nang makita ito ni Mu Chen, natural na nagsimula na rin siyang mag-alala. Ang halimaw sa harapan ay mukhang tigre, ngunit mukha ring USA. May makapal na balahibo na bumabalot sa buong katawan nito. Sa katawan nito, may isang napakahabang buntot. Nagtanong si Mu Chen, napakalakas ba ng halimaw na ito? Mailap na halimaw. Bahagyang gumalaw si Lin Moyu, sinabi ang 2 salita. Ang halimaw sa harapan ay eksaktong kapareho ng mailap na hayop na nakita niya noon sa lupain ng ilang nakawalan. Bakit lumitaw ang mailap na hayop sa walang hanggang larangan ng digmaan? Matapos mag-obserba ng ilang sandali, sa wakas ay natuklasan ni Lin Moyu ang ilang hindi pangkaraniwan. Bagaman halos eksaktong magkapareho ang kanilang hitsura, mayroon pa ring ilang pagkakaiba. Noon, nagmamadali siyang magbago ng propesyon, kaya ilang beses lamang niya itong sinulyapan. Ang mga mailap na hayop ay karaniwang may napaka-espesyal na kabangisan. Ngunit ang halimaw sa harapan ay malinaw na wala nito. Nagtanong si Mu Chen, napakalakas ba ng mailap na hayop? Hindi pa niya narinig ang tungkol sa mailap na hayop, kahit ang pagkakaroon ng lupain ng ilang nakawalan ay hindi niya alam. Sa pangkalahatan, hindi gaanong kalakas ang mailap na hayop, medyo mahirap lamang harapin. Dahil sa katangiang hindi namamatay sa pinsala, halos nagiging walang. Talo sila. Ang talagang malakas ay ang hari ng mga mailap na halimaw. Kahit ang antas ni Bai Yuan ay gustong umiwas ng 3 hakbang. Hindi kaya magkamukha lang sila? Bangulong si Lin Moyu, isang kumpas ng daliri. Mailap na halimaw sa larangan ng digmaan uri, pinunong halimaw level, 68 lakas, 150,000 liks, 150,000 espiritu, 50,000 katatagan, 150,000 mga kakayahan, dagliang pagsalpok mga katangian, napakabilis na pagbawi, pinatibay na lakas ng buhay. Nang makita ang attributes, mas nakampante si Lin Moyu. Una, maaaring masuri ang attributes. Ibig sabihin nito, ang kalaban ay hindi totoong mailap na hayop. Ang totoong mailap na hayop ay hindi makikita ang attributes. Ang pangalan nito ay mailap na halimaw sa larangan ng digmaan, tiyak na may kaunting kinalaman ito sa mailap na hayop. Ngunit kung ano ang tiyak na kinalaman, sa maikling panahon ay hindi rin maisip ni Lin Moyu. Ngunit, hanggat hindi ito totoong mailap na hayop, kahit na boss na nasa level 68, hindi ito pinapansin ni Lin Moyu. Ginambala ng teknik sa pagmamanman ng mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Sumugod ito patungo kay Lin Moyu. Kasabay nito, inutusan din ni Lin Moyu ang hukbo ng mga patay na sumulong para harangin ito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang mailap na halimaw sa larangan ng digmaan ay pinasabog ng elementong pagsabog. Daan-daang kalansay na mago ang sabay-sabay na umatake, halos sa isang iglap ay napatumba ito. Malinaw na ang lakas ng depensa nito ay hindi kasing tindi ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Isang kumpas ng daliri ni Lin Moyu, ibinagsak ang sumpa ng kahinaan. Agad na bumagal ang bilis ng mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Bahagyang kumislap ang katawan ng mailap na halimaw sa larangan ng digmaan, inactivate ang kakayahan. Ilang beses na naglaho at lumitaw ang anino nito, pagkatapos ay naglaho sa isang iglap. Isang segundo ang lumipas, lumitaw na ito sa harap ng mga kalansay na mago, malakas na tumama sa katawan ng mga kalansay na mago.
Agad na napatalsik ang ilang daang kalansay na mago. Kakayahang dagli ang pagsalpok, naramdaman ni Lin Moyo ang hindi maliit na lakas ng ataking ito. Kung walang talentong komprehensibong koneksyon, baka napatay na sa isang iglap ang mga kalansay na mago. Tutal, boss ito na nasa level 68, hindi isang basura. Walang tigil itong nag-a-activate ng kakayahan, parang multo. Ang elementong pagsabog ng mga kalansay na mago ay hindi man lang matukoy ng tama ang posisyon nito, laging sumasabog sa mga bakanteng lugar. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay wala ring magawa rito, hindi rin ito mahabol. Tanging ang paglak ng kaluluwa ng mga kalansay na banal na mamamana lamang ang makakasubaybay dito, ngunit walang anumang palaso ang tumatama. Ang sumpa ay maaaring pabagalin ng kilos nito, ngunit hindi nito mapipigilan ang kakayahan. Mula simula hanggang wakas, puro kakayahan ang ginagamit nito. Sa sandaling ito, ganap nang nalantad ang mga katangian nito. Bilang isang boss, at may pinatibay na lakas ng buhay, nagkaroon ito ng lakas ng buhay na maihahambing sa boss na antas Panginoon. Ang napakabilis na pagbawi ay ganoon din. Kanina, malinaw na nasugatan, ngunit sa isang iglap ay nakabawi na rin. Ngunit ang nagpagulat kay Lin Moyo ay ang kakayahang dagli ang pagsalpok nito ay walang cooldown, na parang maaaring gamitin ng walang limitasyon. Ito rin ang nagpapagawang parang multo nito, walang sino man ang makahuhula kung saan ito susunod na lilito. Talagang isang kakaibang halimaw. Walang anumang pagkalito si Lin Moyo, tinukoy niya ang posisyon ng mailap na halimaw sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng mga kalansay na banal na mamamana. Kakayahang piitan ng mga buto. Agad na nalantad ang anino ng mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Sa katawan nito, tinubuan ng pinong puting mga buto. Ang mga puting buto ay naghabi ng isang lambat, nakulong ito sa loob. Sa sumunod na segundo, ang elementong pagsabog ay naglabas ng maningning na liwanag sa katawan nito muli. Si Mu Chen, na nakatayo sa gilid, ay itinaas ang watawat, sumisigaw. Sa pagkakataong ito, hindi na ito makakagalaw. Dumating na rin ang mga kalansay na mandirigmang berserker, sunod-sunod na ipinakita ang kanilang mga kakayahan. Ang pinakamalakas na kakayahan ng mga kalansay na mandirigmang berserker ay agad na nagdulot ng malaking pinsala sa mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Ngunit napakalakas ng kakayahan nitong makabawi. Matapos masugatan, wala pang isang sandali ay ganap ng nakabawi. Ilang berdeng liwanag ang sumabog. Ang nakakalasong pagsabog ng kristal ay ginawang berde ang mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Ang katangian ng kakayahang sistema ng lason ay pumipigil sa katangiang napakabilis na pagbawi ng mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Limitado ang kakayahan, limitado rin ang katangiang pagbawi. Wala nang lakas para lumaban pa ang mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Sinamantala ni Mu Chen ang pagkakataong ito, tumakbo, naglagay ng isang mitya ng paputok. Naglabas din ng mas maraming kalansay si Lin Moyo, sumali sa pangkat ng pag-atake. Isang minuto lamang ang lumipas, bumagsak na sa lupa ang mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Pinatay ang mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Karanasan dagdag 2,700,000, nakuha, maikling espada ng mailap na halimaw. Nakuha, buto ng mailap na halimaw. Sa pamamagitan ng teknik sa pagkolekta, nakuha, maikling espada ng mailap na halimaw. Sa pamamagitan ng teknik sa pagkolekta, nakuha, buto ng mailap na halimaw. Maikling espada ng mailap na halimaw, eksklusibo para sa asesino, sandatang antas platinum. Lahat ng attributes dagdag, hindi nakalagay ang halaga. Kakayahang, dagli ang paglipat sa loob ng 10 metrong sakop, nagsasagawa ng dagli ang paglipat. Maaaring gamitin ng tuloy-tuloy ng 10 beses, pagkatapos ay papasok sa cooldown. Cooldown, 5 minuto. Buto ng mailap na halimaw, material na antas platinum. May katangiang pagbawi, ginagamit sa paggawa ng kagamitan at sandata. Tulad ng dati, ang maikling espada ng mailap na halimaw na nakuha sa pamamagitan ng teknik sa pagkolekta ay wala pa ring dagdag na kakayahan. Ngunit sa mata ni Lin Moyo, ang maikling espada ng mailap na halimaw na ito ay isang napakahusay na sandata. Ang pagkakaroon ng sandatang antas platinum na may mataas na antas na attributes, pagtaas ng kakayahan, at may dagdag pang isang malakas na praktikal na kakayahan. Ang kakayahang dagli ang paglipat ay maaaring makatulong sa asesino na mas lalong maging parang multo, maaari ring gamitin para umiwas sa pinsala, ganap na mapakinabangan ang bentahe ng asesino. Ngayon, medyo naiintindihan na ni Lin Moyo ang mga katangian ng propesyon ng asesino na ito, alam niya kung gaano kaganda ang sandatang ito. Ang buto ng mailap na halimaw ay itinuturing ding isang napakatibay na material na antas platinum. Hawak ni Lin Moyo ang buto ng mailap na halimaw sa kanyang kamay. Maaari kayang gamitin ang bagay na ito para ipatawag ang elementong necromancer. Nang magkaroon na ng ideya, hindi na makapaghintay pa. Isang kumpol ng kulay abo na puting liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, lalo pang lumalakas.
Nagpakita ng tuwa si Lin Moyu. Tagumpay. Sinubukan lamang ni Lin Moyu ng isang beses. Para makapagpatawag ng elementong necromancer, kailangan ng materyal na naglalaman ng elementong attributes. Kung titingnan lamang ang attributes ng buto ng mailap na halimaw, hindi makikita kung ano ang elementong nasa loob nito. Ngunit, mayroon itong katangiang naghihilom sa sarili. Ang intuition ni Lin Moyu ay nagsasabing marahil ito ay ibang uri ng elemento. Sa mundo, may libu-libong elemento, hindi lamang ilang elemento tulad ng apoy, hangin, liwanag. Maliban sa ilang karaniwang elemento, marami pang elementong hindi pa naririnig, o tinatawag na mga bihirang elemento. Sa kaisipang, subukan lang, walang mawawala, ginamit niya ang kakayahang pagtawag sa elementong necromancer. Ang liwanag ng kakayahan ay unti-unting nagliwanag. Ang bilang ng elementong necromancer ay sapat na sa 6. Kung nais magpatawag ng bagong elementong necromancer, kailangang palitan ng isa sa kanila. Nag-isip si Lin Moyu, nagpas siyang palitan ng liwanag na necromancer. Sa kasalukuyan, ang epekto ng liwanag na necromancer ang pinakamaliit, nagagamit lamang kapag humaharap sa mga demonyo ng kalaliman. Bukod dito, marami pa siyang kristal ng liwanag, 3 piraso pa ang nasa kanya. Kahit na kailanganin pa niyang gamitin ang liwanag na necromancer sa hinaharap, anumang oras ay maaari niya itong ipatawag muli. Ang kulay abo na puting liwanag ay lalong nagliliwanag. Sa unang pagkakataon na makita ni Lin Moyu ang liwanag na ito, napaka-curious niya. Walang pakiramdam na nakakasilaw. Kahit gaano pa ito kaliwanag, banayad pa rin ito. Isang elementong necromancer na buong kataway kulay abo na puti ang lumitaw mula rito. Elementong necromancer, antas platinum, level 50. Lakas, 70,000 bilis, 70,000 espiritu, 70,000 katatagan, 70,000 kakayahan, aura ng walang kamatayan. Aura ng walang kamatayan, lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay, kapag tumanggap ng nakamamatay na tama sa unang pagkakataon, ay hindi mamamatay at mababawi ng aura ang 50% ng kanilang lakas ng buhay. Cooldown ng aura, 24 na oras. Tiningnan ni Lin Moyu ang attributes ng aura, medyo nagulat siya. Sa aurang ito, ang kanyang hukbo ng mga patay ay mas lalo pang lalakas. Kahit na gumamit pa ng pagsabog ng apoy ang sinaunang ibon ng kaguluhan para harapin ang hukbo ng mga patay, sa halip na malipol, ang hukbo ng mga patay ay maaari pa ring mabuhay ng normal. Dahil dito, ang antas ng kaligtasan ay lubhang tataas. Hanggat hindi namamatay ang hukbo ng mga patay, wala ring mangyayari sa kanya. Maliban kung makakaharap ng mga kayang kontrahin ang kanyang mga kakayahan at talento, kung hindi, ligtas pa rin siya. Ngayon, ang pagpapalit ng necromancer ay isang napakatamang desisyon. Ang pagpapalit ng liwanag na necromancer na pansamantalang hindi kailangan sa walang kamatayang necromancer ay sobrang kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng pagkakataong ito, mas lalong nakumpirma ni Lin Moyu ang kanyang hula. Ang mga elementong materyales ay hindi lamang hangin, apoy, at iba pa, kundi mayroon ding ilang espesyal na elementong materyales. Kung makakatagpo pa siya ng ganitong uri ng mga materyales sa hinaharap, maaari rin niyang subukan pa. Sa loob ng 8 araw, nakapaglakbay na sila ng 10,000 milya. Maraming halimaw ang napatay sa daan, at hindi rin kakaunti ang mga boss na nakaharap. Nakakalungkot, hindi na sila nakaharap pa ng mailap na halimaw sa larangan ng digmaan. Kung hindi, tiyak na magkakaroon pa ng ilang buto ng mailap na halimaw si Lin Moyu. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa at ng sentro ay unti-unti nang umiikli. Makikita na ang sunod-sunod na mga haligi ng liwanag na tumatagos sa himpapawid, nagkukrusan, pagkatapos ay kumakalat, nagiging maningning na liwanag na sumisinag sa malayo, bumabalot sa buong walang hanggang larangan ng digmaan. Ang lokasyon ng haligi ng liwanag ang target ni Lin Moyu ang sentro ng itaas na espasyo. Muling nagbago ang lupa, wala nang kawalan, sa halip ay hindi mabilang na mga bitak sa lupa. Sa ibabaw ng lupa, may ilang nakausling itim na bato, at may mga butas na mahirap lakaran. Habang naglalakad dito, may kakaibang pakiramdam si Lin Moyu. Tila ang mga ito ay hindi mga ordinaryong bato. Kaya, pinasubukan niya sa mga kalansay na mandirigmang berserker na gamitin ang kanilang mga kakayahan para tamaan ang lupa. Ang lupa ay nanatiling buo, napakatigas nito. Huminto si Lin Moyu, tumingin sa malayo. Lilipad ako para tingnan. Lumipad siya sa gitna ng himpapawid. Nakita niya na ang mga itim na batong ito ay napakarami, kumakalat hanggang sa malayo, hindi makita ang dulo. Napakatahimik ng lupa, walang anumang halimaw. Ang 7 kulay na liwanag mula sa himpapawid ay sinisipsip lahat ng lupa. Ang buong lupa ay parang nasunog ng apoy ng digmaan, sunog at itim kahit saan. Kumunat ang noo ni Lin Moyu, naramdaman niyang kakaiba. Ang mga nakausling batong ito, tila mayroong isang pattern. Lumipad siya ng mas mataas, unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang mga batong ito, parang kaliskis ng isang nilalang. Ano yun?
Kakabalik pa lamang ni Lin Moyo, hindi na napigilan ni Mu Chen na magtanong. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, hindi ko alam kung paano ipaliwanag, nararamdaman ko lang na mayroong hindi tama. Walang kaparehong pakiramdam si Mu Chen tulad ni Lin Moyo, nararamdaman lamang niya na mas naging mahirap ang daan. Kung hindi mag-iingat, maaaring matisod o mahulog sa mga bitak. Ngunit, kung sinabi ni Lin Moyo na hindi tama, tiyak na may problema, hindi niya lang makita. Mag-ingat ka. Inutusan ni Lin Moyo ang hukbo ng mga patay na kumalat sa paligid, laging nasa alertong estado. Ang maitim na lupa ay parang walang katapusan. Naglakad na sila ng buong araw, ngunit hindi pa rin nararating ang kanilang patutunguhan. Palagi silang naglalakad patungo sa haligi ng liwanag, hindi sila naliligaw ng direksyon. Ngunit gaano man sila kalakad, tila hindi pa rin sila nakakarating sa kanilang patutunguhan. Tila ang haligi ng liwanag ay malayo pa rin tulad ng dati, walang anumang pagbabago. Ngayon, maaari lamang piliin ni Lin Moyo na magpatuloy sa paglakad. Isang hangin ang biglang umihip. Ang hangin na ito ay napakakakaiba, nagdulot kay Lin Moyo ng pakiramdam na kinikilabutan. Maraming tuldok ng liwanag ang bumagsak mula sa himpapawid, humalo sa hangin, dumaan kina Lin Moyo at Mu Chen. Naglaho sila sa isang iglap. Ilang segundo ng paglilipat ang lumipas. Natuklasan ni Lin Moyo na nakarating siya sa isang mundong puno ng makukulay na ilaw. Sa sandaling ito, kahit saan ay may mga haligi ng liwanag na tumatagos sa langit. Isang 7 kulay na aura ang nabubuo sa kalangitan. Dito ang sentro. Alam ni Lin Moyo na nakarating na siya sa gitna ng pangunahing lugar. Kung bakit siya nakarating dito, hindi na kailangang isipin pa para malaman ang sagot. Maliban dito, walang pangalawang tao ang makakapagdala sa kanya rito nang walang anumang ingay. Si Mu Chen ay nakahiga sa tabi niya, tila walang malay. Tiyak na gawa rin ito. Hindi nagulat si Lin Moyo, dahil ito na ang pangalawang beses na pinatulog siya nito. Tila ayaw nitong maraming makaalam sa kanyang pag-iral. Maaari ring nararamdaman nito na hindi lahat ay karapat-dapat na makipag-usap sa kanya. Ang kanyang mga kilos at pananalita ay nagpapakita ng pagiging mayabang. Tumingala si Lin Moyo, nakita siya. Napakalaki ng katawan nito. Nakadapa lamang sa lupa, mukha na itong isang maliit na bundok. Tinansya ni Lin Moyo, kung tatayo ito ng tuwid, maaaring mahigit 100 metro ang taas nito, o mas malaki pa. Ang mga pakpak nito ay napakalaki, mahirap tansyahin ang diametro. Mukhang pagod, dahan-daang minulat ang mga mata, tumingin kay Lin Moyo. Isang malakas na boses ang umalingaw sa kanyang tainga. Sa wakas, dumating ka na. Ang tagal mo. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, hindi naman gaanong katagal. Bagaman napakalakas nito, nanatiling kalmado si Lin Moyo. Nagpatuloy ito, masyadong mabagal ang pag-level up mo. Ganoon katagal, umabot ka lang sa level 50. Totoong sinabi ni Lin Moyo, naantala ng ilang bagay. Oh, bagaman medyo mababa pa ang level, ang lakas sa pakikipaglaban ay katanggap-tanggap pa rin. Nagpatuloy ito, munting itim, tiyuhak, labas. Isang matinis na sigaw ang umalingaw, kasabay ng isang maliit na ibon na buong kataway nagliliyab ang lumipad palabas mula sa ilalim ng katawan nito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lin Moyo. Tulad ng inaasahan, iyon ang sinaunang ibon ng kaguluhan. Tanging ito lamang ang may kakayahang iligtas ang sinaunang ibon ng kaguluhan mula sa kanyang mga kamay. Sumigaw ang sinaunang ibon ng kaguluhan nang makaharap si Lin Moyo, nagliyab ng itim na apoy ang buong katawan nito, malinaw na kinamumuhian nito ang muntik ng pagpatay sa kanya ni Lin Moyo. Munting itim, tumahimik ka. Isang salita lamang ang sinabi nito, ngunit agad na tumahimik ang sinaunang ibon ng kaguluhan. Tiningnan ni Lin Moyo ito. Ito ba ang alaga mo? Tamad pa rin ang boses nito tulad ng dati. Mabuti, naramdaman ko sa iyo ang bagay na hinahanap ko. Agad na nahulaan ni Lin Moyo kung ano ang tinutukoy nito. Hindi niya inaasahan na ang bagay na itinago niya sa espasyo ng imbakan ay mararamdaman pa rin. Ang dambuhalang dragon na ito ay talagang medyo nakakatakot. Kinuha ni Lin Moyo ang kahon na ibinigay sa kanya ni Yishen. Mula sa kahon, kinuha niya ang isang maliit na perlas. Sa sandaling makita ang perlas, agad itong nagising. Si Jiang Yi ba ang nagpadala sa iyo nito? Nakita ni Lin Moyo ang saya sa mga mata nito. Oo, si Yishen ang nagpadala sa akin nito. Sinabi ni Yishen na natapos mo na ang iyong gawain, sana ay tuparin mo rin ang iyong pangako. Mula sa bibig ng dambuhalang dragon, umalingaw ang isang tawang yumanig sa langit, na nagdulot sa pagbabago ng anyo ng mga haligi ng liwanag. Ang lupa sa paligid ay yumanig ng malakas, sunod-sunod na nabiyak. Medyo natakot si Lin Moyo sa kanyang puso. Noong una, iniisip niyang napakalakas nito, ngunit hindi niya malinaw kung gaano kalakas. Sa wakas, medyo naintindihan na niya. Ang matigas na lupa na kahit buong lakas niyang tamaan ay hindi man lang magkakaroon ng marka, ay nabasag sa ilalim ng tawa nito.
Maaaring mahinuha na kung 2 beses lamang tumawa ang kalaban, maaaring diretsyong malipol ang kanyang hukbo ng mga patay. Masyadong nakakatakot ang nilalang na ito. Matapos tumawa ng matagal, binuka ng dambuhalang dragon ang bibig nito, humigop. Agad nitong nilunok ang perlas. Pagkatapos, sinabi nito ng may malalim na boses, syempre, tutupere nang na ito, isang paraan ng pagtukoy sa sarili ng isang makapangyarihang nilalang, ang pangako. Kahit si Lin Mouyu ay hindi alam kung ano ang kasunduan sa pagitan ni Jiang Yi at nito. Tutal, ginawa na niya ang hiling ni Jiang Yi, dinala ang gamit sa tamang lugar. Ang mga susunod na mangyayari ay wala nang kinalaman sa kanya. Bukod dito, sa lakas ng kalaban, kahit gustuhin niyang makialam, hindi niya magagawa. Kung tutuperin ba talaga nito ang pangako o hindi ay depende na sa konsensya nito. Nang malunok ang perlas, bahagyang nagbago ang tingin nito kay Lin Mouyu. Ngayon, karapat-dapat ka nang malaman ang pangalan ko. Naintindihan ni Lin Mouyu ang ibig sabihin, isang kumpas ng daliri, ang teknik sa pagmamanman ay sumabay sa banayad na hangin. Lupang dragon na si Antares boss na antas malaking mundo level, 100 lakas. Lex, espirito, katatagan, mga kakayahan, mga katangian, maliban sa pangalan at level, lahat ng iba pang impormasyon ay mga tandang pananong. Lubhang nagulat si Lin Mouyu. Lupang dragon na si Antares, boss na antas malaking mundo. Hindi pa niya ito narinig. Nalampasan na nito ang lahat ng kaalaman na mayroon siya ngayon. Ang level nito ay umabot pa sa 100. Sa sandaling ito, kahit si Lin Mouyu ay nagdududa kung sinadya ba nitong ipakita ang level na ito. Nasiyahan si Antares sa kasalukuyang ekspresyon ni Lin Mouyu, muling tumawa ng malakas. Hindi ba't nakakagulat? Dapat kang makaramdam ng karangalan. Hindi maraming tao ang nakakaalam ng pangalan ko. Tama, hindi bababa sa mga talaan ng kasaysayan ng lahi ng mga tao, wala pa ang pangalang ito. Ang walang hanggang larangan ng digmaan ay umiiral na ng hindi mabilang na taon. Ipinapakita rin ito na si Antares ay umiiral na ng hindi mabilang na taon. Ang pagkakaroon ng ganoon kahabang buhay, siya mismo ay isang napakahirap paniwalaang pag-iral. Kahit ang mga ekspertong antas Diyos ng lahi ng mga tao ay matagal nang nalibing sa ilog ng panahon, ngunit siya ay maaaring umiral magpakailanman. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ang mga limitasyon. Nang matapos tumawa si Antares, lumingon ito kay Lin Mouyu. Bata, susunod, gusto kong makipagkasundo sa iyo. Hindi maraming tao ang karapat-dapat na makipagkasundo sa akin. Sa libu-libong taon ng inyong lahi ng mga tao, mabibilang lamang sila sa mga daliri. Maniwala ka sa akin, kung makikipagkasundo ka sa akin, hindi ka magsisisi. Nagtanong si Lin Mouyu, anong kasunduan? Sabihin niyo lang po, sinabi ni Antares, sa ibabang espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan, may isang lugar na tinatawag na lambak ng libingan ng kidlat. Gusto kong pumunta ka roon, kunin mo ang isang bagay mula sa loob. Kasabay ng kanyang mga salita, hindi mabilang na tuldok ng liwanag mula sa kalangitan ang bumagsak, bumuo ng isang buhay na larawan sa himpapawid. Ang larawan ay ang anyo ng lambak ng libingan ng kidlat, pati na rin ang lokasyon nito sa ibabang espasyo. Sa pinakamalalim na bahagi ng lambak ng libingan ng kidlat, mayroong isang dambuhalang kristal. Mula sa larawan, ang kristal ay hindi bababa sa ilang dosenang metro ang taas, konektado sa lambak. Sinabi ni Antares, pumunta ka sa lambak ng libingan ng kidlat, hanapin mo ang kristal na ito, pagkatapos ay ipatak mo ito sa kristal, at dalhin mo pabalik ang bagay sa loob ng kristal. Pagkasabi nito, isang patak ng matingkad na pulang dugo ng dragon ang lumipad mula sa dulo ng daliri ni Antares, nahulog sa kamay ni Lin Mouyu. Ang patak ng dugo ng dragon ay kasing laki ng kamao, nasa kalahating namumuong estado, hindi matutunaw, hindi rin mababasag. Hindi rin ito nangangailangan ng anumang lalagyan, maaaring direktang itago sa espasyo ng imbakan. Alam ni Lin Mouyu na hindi magiging simple ang bagay na ito, hindi bababa sa hindi ito magiging kasing dali ng sinabi ni Antares. Bakit hindi kayo mismo ang pumunta? Sa pagkakaunawa ni Lin Mouyu, sa lakas ni Antares, ang pagpunta sa lambak ng libingan ng kidlat ay hindi dapat mahirap. Mahinang umungol si Antares, hindi ako pupunta, syempre, may dahilan kung bakit hindi ako makakapunta. Hindi na nagtanong pa si Lin Mouyu ng dahilan, sinabi na lamang, ngunit nasa level 50 pa lamang ako. Para makababa sa ibabang espasyo, hindi bababa sa level 70. Maaaring kailanganin niyo pong maghintay. Umiling si Antares, hindi nagmamadali, kapag maaari ka nang pumunta, huwag mo lang kalimutan.
Ngunit dapat mong tandaan ng mabuti, mas mabuting huwag kang pumasok sa lambak ng libingan ng kidlat kapag lampas ka na sa level 80. Kung hindi, maaaring magkaroon ka ng kaunting problema. Nagtanong si Lin Moyu, mapanganib ba sa loob? Mahinang sinabi ni Antares. Siyempre, medyo mapanganib. Ngunit para sa iyo, marahil ay walang problema. Marahil, ang salitang iyon ay masyadong hindi tiyak. Nang marinig ito, medyo natakot si Lin Moyu, hindi gaanong naniniwala sa sinabi nito. Ang kasunduang ito, tatanggapin mo ba? Nagkibit balikat si Lin Moyu. Kung tatanggi ako, ano? Kung tatanggi ka, ihahatid kita papalayo. Ang alaala mong ito, at sa buong buhay mo, huwag ka nang umasang makakatapak pa rito kahit kalahating hakbang. Malamig nitong sinulyapan si Mu Chenchen. Nakasakay sa maling barko, naisip ni Lin Moyu. Tila naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Antares. Kung tatanggi siya, paaalisin siya rito, buburahin ang kanyang alaala. Walang anumang pagdududa si Lin Moyu na kayang gawin yun ni Antares. Tungkol naman kay Mu Chenchen, huwag nang umasang makakaalis. Ang kahulugan sa tingin na iyon ni Antares ay napakalinaw. Muling nagsalita si Lin Moyu, hindi kaya natatakot kayo na pumayag ako tapos hindi ako pupunta? Tumawa si Antares, tila napakasaya. Kapag nalaman mo ang kondisyong ibibigay ko, tiyak na pupunta ka. Ang kasunduan ko ay pantay na palitan, ganap na patas at makatarungan. Nang makita siyang ganoon katiyak, binuka ni Lin Moyu ang bibig. Kung gayon, sige, pumapayag ako sa kasunduang ito. Hindi maaaring hindi pumayag, maliban kung gusto niyang mapahamak si Mu Chenchen. Nang marinig ni Lin Moyu na pumayag, tuwang-tuwa si Antares. Mabuti, mabuti. Kung gayon, susunod, sasabihin ko sa iyo ang mga benepisyo. Bibigyan kita ng isang set ng kagamitang antas alamat. Nang marinig ito, biglang umiling si Lin Moyu. Hindi ko kailangan. Natigilan si Antares. Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Sinabi mong hindi mo kailangan? Ito ay kagamitang antas alamat. Sa inyong lahi ng mga tao, wala kayong gaanong kagamitang antas alamat. Sinabi ni Lin Moyu, espesyal ang aking propesyon, anumang kagamitan ay walang silbi sa akin. Tinitigan ni Antares si Lin Moyu. Ang propesyon ni Lin Moyu na pinuno ng mga patay na necromancer ay hindi may tatago rito. Pinuno ng mga patay na necromancer? Talagang hindi ko pa nakikita ang propsyong ito. Bago ba itong propesyon ng inyong lahi ng mga tao? Anong klaseng kakaibang propesyon ito? Tinatanggihan pa ang kagamitan. Hayaan mo akong mag-isip kung ano pa ang maibibigay ko sa'yo. Bumulong si Antares. Hindi pa siya nakakakita ng props yung tumatanggi sa kagamitan. Nag-isip ng sandali, muli siyang nagsalita. Ngayon, nasa level 50 ka, di ba? Maaari kitang bigyan ng isang piraso ng puso ng ahas na umiinom ng dugo, tihuyet mangza. At saka, mapoprotektahan kita habang kinakain mo ito. Lahat ng attributes ay tataas ng 20,000. Tiyak na alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pagtaas ng 20,000 batayang attributes. Sa hinaharap, bawat pag-level up mo, ang attributes ay tataas ng kaunti kumpara sa iba. Pagdating mo sa iyong ikatlong pagbabago ng klase, tataas din ang tsansa ng pag-angat ng propesyon. Puno ng tiwala si Antares nang sabihin ito. Naniniwala siyang walang sinumang propesyonal na tao ang makakatanggi sa toksong ito. Siyempre, hindi sapat ang isang piraso ng puso. Kapag natapos mo na ang kasunduan, maaari ko pang. Dito, nakita niyang muling umiling si Lin Moyu. Ano na naman? Nagtatakang nagtanong ito. Prangkang sinabi ni Lin Moyu, nakakain na ako. Noong ikalawang pagbabago ng klase, nakakain na ako. Lumapit si Antares, inamoy si Lin Moyu. Pagkatapos ay dahan-daang sinabi, totoo ngang nakakain na. May amoy ka ng ahas na umiinom ng dugo. Kung gayon, utak ng ahas na umiinom ng dugo. Sinabi ni Lin Moyu, ang guro ko ang kukuha para sa akin. Ang guro mo? Ekspertong antas Diyos ng lahi ng mga tao. Hindi madaling harapin ang ahas na umiinom ng dugo. Hindi tiyak na makukuha ito ng guro mo. Tila may huling pag-asa pa si Antares. Sinabi ni Lin Moyu, may 3 akong guro, lahat sila ay antas Diyos. Isa sa kanila ay nakilala nyo na, sinabi nyo pa ngang masyado siyang mahina. Nang maisip ni Antares, alam na niya kung sino ang tinutukoy ni Lin Moyu. Sinabi nito ng may malalim na boses, totoo ngang medyo karapat-dapat siya. Kung 3 silang may lakas na tulad niya, talagang may pagkakataon silang patayin ang ahas na umiinom ng dugo. Hayaan mo akong mag-isip ulit kung ano ang maibibigay ko sa'yo. Para sa mga propesyonal na tao, napakahalaga ng kagamitan.
Bawat profesional ay walang tigil na naghahangad ng magagandang kagamitan. Kaya, mula pa sa simula, kagamitan na ang inalok ni Antares. Naniniwala siyang sa ilalim ng tukso ng isang buong set ng kagamitang antas alamat, walang sino man ang makakatanggi. Ngunit nakaharap niya si Lin Moyu, isang kakaibang nilalang. Hindi pwede ang kagamitan, kung gayon, palitan ng batayang attributes. Ang malakas na kagamitan ay hindi kasing halaga ng sariling lakas. Ang pagpapalakas ng sariling batayang attributes ay isang bagay na pinapangarap ng bawat profesional. Ngunit si Lin Moyu ay hindi rin kulang dito. Sa sandaling ito, nahirapan si Antares. Dahil kasunduan ito, kailangang magbigay ng katumbas na bagay. Banal na bato ng elemento? Sa ikatlong pagbabago ng klase, maaaring pataasin ang tsansa ng pag-angat ng propesyon. Kinuha ni Lin Moyu ang banal na bato ng elemento. Mayroon ako, banal na bato ng talento? Kinuha ni Lin Moyu ang banal na bato ng talento. Mayroon din ako. Muling nagsabi ng ilang bagay si Antares. Hindi man kulang si Lin Moyu, hindi naman niya kailangan. Naiinis itong humiga sa lupa, lalo pang mukhang pagod. Sabihin mo na, ano ang kulang mo? Talagang hindi maisip ni Antares kung anong magandang bagay ang maaaring ialok para sa kasunduan. Sinabi ni Lin Moyu, may ilang tanong ako, maaari mo ba akong sagutin ng kaunti? Siyempre, ito rin ay maaaring ituring na bahagi ng kasunduan. Nag-isip ng kaunti si Lin Moyu, inilahad ang kanyang hiling. Anumang bagay na hindi kulang ay walang halaga. Habang mas kulang ang isang bagay, mas mataas ang halaga nito. Kung mamamatay ka na sa uhaw sa disyerto, mas mataas pa ang halaga ng tubig kaysa ginto. Si Lin Moyu ngayon ay ganoon. Ang mga bagay na hindi niya kulang, para sa kanya, ay walang halaga. Sinabi ni Antares na nais nitong makipagpalitan ng pantay, ngunit wala rin itong mailabas na anumang bagay. Siyempre, hindi rin magiging magalang si Lin Moyu sa paglalahad ng kanyang hiling. Marami siyang katanungan sa kanyang isipan, marahil ay mahahanap niya ang sagot mula sa bibig ni Antares. Itinaas ni Antares ang kanyang mga talukap, medyo pagod. Magtanong ka. Nagtanong si Lin Moyu, ang mga mailap na hayop sa lupain ng ilang nakawalan, maaari bang patayin? Paano sila papatayin? Tila napukaw ng kaunti ang interes ni Antares sa tanong ni Lin Moyu. Nakarating ka na sa ilang nakawalan. Tumango si Lin Moyu. Ang ikalawang pagbabago ng klase ko ay doon. Tumawa si Antares. Ang lakas ng loob ng guro mo. Hindi ba sila natatakot na makaharap mo ang hari ng mga mailap na halimaw? Sinabi ni Lin Moyu, totoo ngang nakaharap ko. Naging malalim ang boses ni Antares. Mukhang maganda ang swerte ninyo. Nakaharap ang hari ng mga mailap na halimaw, nakabalik pa kayong buhay. Siyempre, may paraan para patayin ang mga mailap na hayop, at hindi rin mahirap. Hanggat ang lakas ay umabot sa antas Diyos at sapat ang kadalisayan, maaaring patayin ang mga mailap na hayop. Umiling si Lin Moyu. Ngunit ang guro ko ay nasa level 75 na. Kaya lamang niyang itulak paatras ang mga mailap na hayop, kahit ang pagpinsala ay mahirap. O, isang pangkat ng mga basura. Kahit umabot pa sa level 79, basura pa rin. Ang problemang ito ay nasagot ko na. Susunod, isinapuso ni Lin Moyu ang sagot. Ang sagot ay, sapat ang kadalisayan. Naalala niya na sa huli, napinsala ni Yan Gasing ang mailap na hayop. Iyon ay noong ginamit niya ang lakas ng pamatay na aura. Ngayon, si Yan Gasing ay mayroon pang larangan, tila pinapataas nito ang kadalisayan ng pamatay na aura. Ang dalawang ito ay malamang naiisang konsepto. Nagpatuloy sa pagtatanong si Lin Moyu, mayroon akong isang kakayahan na maaaring gumamit ng elementong materyales para ipatawag ang elementong necromancer. Ngunit kapag gumamit ako ng material na antas alamat para ipatawag ang elementong necromancer, sisabog ito. May kaunting hula na si Lin Moyu sa kanyang isipan tungkol sa problemang ito. Ngunit mas mabuti pa ring kumpirmahin ng kaunti. Hindi rin siya sigurado kung tama ba ang kanyang hula. Sa sandaling ito, mas lalong naging interesado si Antares. Oh, may ganoong bagay pa? Ipakita mo sa akin. Agad na kinuha ni Lin Moyu ang isang piraso ng namumuong dugo ng Diyos ng Apoy. Mula sa itaas ng kanyang ulo, umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Ang sigaw ay may kasamang galit. Ang sinaunang ibon ng kaguluhan ay ngumisi kay Lin Moyu, na parang sinasabing kanya iyon. Sinulya pa ni Antares ang sinaunang ibon ng kaguluhan. Munting itim, tumahimik ka ng kaunti. Maraming ganito sa ilalim ng lupa. Nang marinig ang sinabi ni Antares, pilit na tumahimik ang sinaunang ibon ng kaguluhan, ngunit ang mga mata nito ay puno pa rin ng hindi kasiyahan.
Isinagawa ni Lin Moyo ang kakayahan. Nagliyab ang apoy sa langit. Ang aura ng antas Diyos ay kumalat. Isang apoy na necromancer na may kasamang aura ng antas Diyos ang lumitaw sa tabi niya. Ang apoy sa katawan ng apoy na necromancer ay malakas at magulo, at mabilis na naging marahas. Agad na inutusan ni Lin Moyo itong tumakbo papalayo. Sisubog ito agad. Hindi pa man nakakatakbo ng 2 hakbang, bahagyang itinaas ni Antares ang kanyang kuko. Isang dambuhalang kuko mula sa langit ang bumagsak, sinunggaban ng apoy na necromancer. Mga ilang segundo ang lumipas, sumabog ang apoy na necromancer sa loob ng kuko ni Antares. Ngunit ang enerhiya ng pagsabog ay hindi man lang kumalat palabas. Kahit si Antares ay hindi man lang nagbago ng ekspresyon. Ang ganito kaliit na enerhiya ng pagsabog, para sa kanya, ay hindi man lang karapat-dapat na manggati. Muli, nasaksihan ni Lin Moyo ang kanyang isang lakas na lampas sa imahinasyon. Matapos sumabog, isang apoy na necromancer ang bumalik sa Antas Platinum, lumipad pabalik. Ang pagsabog ng apoy na necromancer ay hindi pagpapakamatay, kundi pagpapakawala lamang ng enerhiyang hindi makontrol. Mahinang sinabi ni Antares, katamtaman lang ang lakas, halos umabot sa level 9 sa paraan ng pagsasabi ng inyong lahi ng mga tao, iyon ay antas na malapit sa Diyos. Naramdaman din ni Lin Moyo na halos ganoon na nga ang antas. Tiningnan niya si Antares, umaasang makakuha ng tiyak na sagot. Nagpatuloy si Antares, ang dahilan ng pagsabog ay dahil masyadong mababa ang level ng kakayahan, masyadong mataas ang antas ng materyales. Bakit ang sandatang antas alamat ay kailangang umabot sa level 70, pagkatapos ng ikatlong pagbabago ng klase, bago magamit? Iyon mismo ang dahilan. Sa sagot nito, mas nakampante si Lin Moyo.